Ito ang programang Family Matters. Kasama ang 1143 DZMR, The Missions Radio, Isabela, 106.3 DZRK, Radyo Kapit Bisig, Quezon, Palawan, 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation, Bacolod, and 1062 DXKI, Your Friendly Voice, Coronadal. Magandang Wednesday ng umaga po sa inyong lahat mga kaagapay. Today po is December 29, 2021. Naku, ilang araw na lang po matatapos na po ang 2021 natin. Magandang umaga po muli. Ito po si Ate Isa Tika. At syempre, ako pa rin po inyong Wednesday. Abiling Garcia, magandang babae ka. Isa, kamusta ang iyong Pasko? Okay naman, te. Masaya, alam mo naman dito sa Pilipinas, ibang Pasko. Iingitin kita kasi dito sa Philippines, ibang Christmas dito, di ba? Totoo. Ang sarap-sarap talaga. Ano nga ba yung, may kanta niyan eh. Ibang-iba talaga ang Pasko, di ba? If you remember that song. Dito sa amin po, ate, simula po nung nag-asawa ako, dito kasi ang house namin sa church eh. So talaga ang December 24, never kami nagsariling family. Lagi po namin kasama ang mga members ng church namin na walang ibang pamilya mapupuntahan. So yan ang aming tradition dito. Talagang pag December 24, dito po kami sa loob ng church. So, blessing po kasi katabi lang naman namin ng simbahan. So, kasama po namin ng mga members ng church namin. Yan. Grabe, ang sarap yung tipong hindi mo iniisip na ang ginagawa mo lamang ay para lang sa pamilya mo, di ba? And it's such an opportunity, napakasarap talaga na kasama mo yung church family. So, wow! Yeah. Ikaw, te, nakailang Christmas ka naman dyan sa Amerika? Marami-rami na. Pabalik-balik, no? From the time that I went here last year. So, pabalik-balik, no? Pero, yung magkasunod, itong Pasko, last Christmas and this Christmas. So, it is such a privilege to be with my mom, no? And of course, the relatives. Napakaganda rin, napakasarap din ng pakiramdam na nandito ka. Because, di ba, hindi ka ila sa inyong lahat that I have been away. Nagkahiwalay ang aming landas ng mami ko for the past 50 long years. So, this is such a beautiful, beautiful catching up, no? To have each other on Christmas, di ba? So, sa ating mga kaagapay na kakatunin lang po, kayo po ay nakikinig sa Family Matters. Dito po sa 702 DZAS, FEPC Radio TV. And to some of you po, kayo po ay nanonood po sa ating FB Live, sa ating Facebook page. And of course, again, nagpapasalamat po kami sa partnership po natin with GCTV sa Channel 185 sa Signal Channel. And YouTube nga pala. Huwag niyo pong kakalimutan. Nandyan din po tayo. So, yan, ate. Excited ako bagamat, always, pag New Year, looking forward tayo to new things, forgetting the past and moving forward. Yes! Oo, napakaganda po ng topic natin ngayong next coming 2 weeks natin. Oo, 2-part series ito, mga kaagapay. Ang topic natin is how to have a more successful, joyful, and significant New Year. Kasi, kumbaga ako iniisip ko na successful. Marami naman tayong mga pinagdaanan na tagumpay, 'di ba? Itong taong ito, no, kasi papasok pa lamang tayo sa 2022. Alam ko marami tayong tagumpay, marami ring kaligayahan, marami ring mga significant, pero syempre we would like to look for more success, joyful and significant New Year, not for our own glory but for the glory of God. So yan po ang ating goal, no? Paano ba? At magbibigay ako
ng tips ngayon. Isa, napakaganda. Ang tips natin ay nasa acrostics ng New Year. Pero bago yan, te, may mga babatiin lang din po ako, ate. Alam mo, nakakatawa kasi ang dami kong binabati, tapos lagi ko nakakalimutan yung mga anak ko, di ba? Pero binabati ko po ang aking mga anak, and I'm so proud of them, te. Itong past Christmas season, I'm so proud of my kids, how they have learned to, yung talagang spirit of giving. Mga anak ko po, hindi po sila palahingi eh. Pero pag talaga pong dumadating ang Pasko, nag-iisip na po yan kung paano sila mag-share sa ibang tao. So I just wanna greet my kids. Magmula po kay Ate Andy, nag-iisa kong babae, and my boys, Andrew, Charlie, Lucas, Ashton, Franklin, Aidan, and Zach. Yan. Memorize. Grabe! Ilan ang anak mo? 5,000? 7 million po, ate. 7 million. 8 million. Ako naman, Ayan. 4 million lang. So, syempre, a blessed New Year sa aking, of course, ang pinakamagandang lalaki sa buong buhay ko, Vic Garcia. At syempre, sa aking mga anak, Joseph, Joshua, Jeremy, and Isaiah. Alam mo, ang ganda ng sinabi mo, no, na spirit of giving. Yung mga anak ko kasi ngayon, meron akong 3 adult na, no? Kasi, yan, paghahalata ng edad natin ng lola. So, meron akong syempre mag-30 na, meron akong, yung second ko actually is also doing director po siya and producer of one of the online shows sa US with Dr. Dennis, and of course my third is in college in Ateneo. So, nung mga maliliit pa sila, kasi isa na lang yung maliit ko, no? So, nung mga maliliit pa sila, maybe about high school and mid-college, I would give them a gift, kami ng husband ko, no? Binibigyan ko sila ng mga regalo, and I give them cash. And sabihin na, naku, syempre masaya sila when they receive that cash. And I would tell them, hello, sabi ng daddy nila, this is actually intended for you to buy gifts for others. So, ganun po namin sila, kumbaga, pinalaki, no, that they will be, it's actually an attitude of giving, be a seed-minded than a need-minded, no, kasi naniniwala ako that if you take care of the needs of others, God will take care of your needs. So, yes, I agree with you fully with what you mentioned about the attitude of giving. Yeah, all right. So, mag-Bible reading na tayo? Sige, mag-Bible reading na muna tayo. Sige. Nagpapasalamat ako, no, sorry ate, bago ako magbasa. I thank God for giving you so much wisdom sa mga topics po natin. Because, itong nakaraan nating topic about not being alone, di ba? And I know yung mga nakaraan itong past year nga na, struggles ng madami, and you feel so all alone, but now looking forward to the new year. And I praise God really talaga, Ted, because of, whenever ipapasa na sa akin yung topic natin, nababasa ko pa lang yung title, nababless na ako. So I praise God for the wisdom that He has given you. So magbabasa na ako. Praise God. Amen. So, babasahin ko po sa Tagalog po ang verse po natin galing sa mga Kawikaan, chapter 16, verses 2 to 30. Magandang balita, Biblia po. Sabi po dito, ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Yan ang Tagalog natin. Talagang ang galing-galing talaga nitong verse na to, no? Proverbs 16, 2 to 3 says, all a person's ways seem pure to them. Yung ang ganda ng sinabi mo, na parang tingin natin, pure, maganda, okay na, correct na, but motives are weighed by the Lord. No? Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. It's hindi yung isa hindi yung tipong Lord, ito yung plano ko So ito yung plano ko, and then after you have prepared the plans, Lord, paki-approve. Hindi gano'n. Yeah, that's right. So, naalala ko lang bigla, bagamat
when you come into the new year, sa amin, I don't know kung may practice kayo sa church ninyo, but yung sa amin po, I've been a member of this church for about 30 years, almost 40 years now. Meron po kaming Heart's Desire Sunday. So, whenever po, pagbubulay-bulayan na namin yung Heart's Desire namin, yan din po ang reminder po sa amin ng aming pastor and yung mga previous na is that when you ask for something, you always, it's not for yourself, no? It's always in accordance to layunin ng Panginoon. Kasi nga, if you only follow your own desires na hindi mo, pero sabi mo nga, ang hirap minsan sa atin, approval ni God ang hinihingi. Na-set mo na yung gusto mo, tapos sabi mo, Lord, okay ba ito? Baliktad, no? Mali. Mali yung paraan. Dapat po talaga seeking God first para kung ano man ang iplano mo, ano nga nang hingin mo, is nakaayon na po yon sa layunin po ng Panginoon sa buhay natin. Yan po. Amen. Tama po yan. At syempre, marami sa atin, sino ba naman sa atin, Isa, ang hindi nag-aasam ng magandang New Year? Tama? At masaya. Kaya nga, naisip mo ba to, Isa? Bakit? Bakit kaya na ang bati kapag bagong taon ay Happy New Year? Bakit kaya? Bakit kaya hindi ibang salita? Bakit hindi have an unleashed New Year? Have kumbaga talagang common ang sinasabing happy. Kasi yun po yung yun po ang desire ng mga tao na maging masaya. No? Walang kalungkutan pagpasok ng bagong taon, 'di ba? Pero yes, oo, pero ano kaya yung pwede nating gawin para makamit yun, no? At ang tanong, talaga bang happiness lamang ang dapat nating isik pagdating ng bagong taon? Yun lang po talaga yung ating inaasam-asam. Kaya nga yung sinabi ko na how to be more, yung successful not in the minds or in the sight of men, but being successful in the sight of the Lord, which means to say that each of us, binigyan tayo ng assignment ng Panginoon dito sa mundo, di ba? Ang tanong, di ba? Nagagampanan ba natin yung assignment na yon successfully, joyfully, significantly? Diba? So, are we actually achieving that? So, exciting yung topic natin. Ano lang ako napaisip ako, no? Kasi sabi mo nga, nung tinanong mo, napaisip nga, bakit nga, no? Bakit nga laging happy, no? Happy New Year. But then again, inisip ko rin, ano nga ba ang basihan ng happiness, right? Ano ba ang definition talaga ng happiness? Kasi, yun nga, madalas, ang ating basis ng happiness, nasa maling lugar, no? Kaya nga tinawag na happiness kasi ang ibig sabihin, your happiness is dependent on happenings. 'Di ba? So ibig sabihin, kapag wala na yung happenings, hindi ka na happy. 'Di ba? So kaya nga napakaganda na maging maingat din tayo. Yes, we can say Happy New Year kasi yan na po yung nakagawian, 'di ba? Pero kung tayo po ay magninilay-nilay, tayo po ay talagang uupo, mag-iisip, Lord, talaga bang happy lamang ang desire ko sa bagong taon? Happy lang ba talaga? Ha? You know, no? That's the reason why ayoko pong mag-zero in lamang tayo sa pagiging happy. Kasi a lot of people, they are just, a lot of us, di ba? Ang happiness ay nakabase lamang po sa happenings. Kaya ang tanong, paano kung walang happenings, hindi ka na happy? Paano hindi ka na nakakalabas because of the pandemic? Ayan na naman ang panibagong variant, 'di ba? At hindi ka na nakakalabas, hindi mo nagagawa yung mga dati mong nagagawa na nagpapasaya sa iyo. Hindi ka na ba magiging masaya? Kapag may bago kang cellphone, happy ka. Paano kapag ka mga 2 months na, happy ka pa rin ba? Luma na siya. Diba? Naalala ko nga, laging paalala sa amin dito sa bahay. Pagka may gusto kang bago, tandaan ninyo pagbili ninyo yan, isang araw lang, luma na yan. Right, correct. Yes. All right. So, magsa-start na ba tayo sa discussion natin? Yes, magsa-start na tayo doon sa ating tinatawag na New Year. So, sana po ay matapos natin itong 2-part series. Siguro bago ang lahat, no, marami nagtatanong sa akin, Isa, na
paano ba magkaroon ng magandang buhay or magandang bagong taon? Yung iba naman, there are situations that they ask me, beauty tips for 2022. Diba? So, babalikan ko yan mamaya ha, kasi merong kaugnayan yung pag-uusapan natin dyan. Beauty tips for 2022. Gusto ko yan. mamaya, pasasakalihan natin yan. Pero meron po akong 7 things, no? 7 bagay. Sabi nga 7 is a number of God, di ba? 7 things to have a great, of course, successful, joyful, and significant New Year. So I use the acrostics New Year. So letter N, naku, napaka-importante ho. Kung gusto niyo magkaroon po ng mas magandang bagong taon, letter N, never forget to give thanks. Right. Amen. Yeah. Magpasalamat ka. So, magpasalamat ka sa lahat ng nangyari sa taong 2021. Isa gusto ko lang munang mauna. Gusto ko lang sanang magpasalamat sa 702 DZAS, ano? At of course sa pamunuan kay Dan, Kura, no, and of course his wife and the whole team of 702 DZAS, kasama na rin syempre yung aking Wednesday edition family, si Aru. Bakit po? Gusto ko magpasalamat dahil ito po ay mission, no? Hindi ko kaila sa inyo. I'm not getting anything from this. This is really more of a mission that I put in, no, para po sa serbisyo ng Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa napakalaking suporta para magganap ang assignment ng Panginoon sa buhay ko. So, nauna na ako. Yun muna, no. So gusto ko magpasalamat. Kasi sabi ni Roy Bennett Isa, I don't know if you've heard of the quotation that he made, no. Grateful people are happy people. The more things you are grateful for, the happier you will be. Ulitin ko. Right. Grateful people are happy people. The more things you are grateful for, the happier you will be. Yeah. So, ibig sabihin, hindi po yung sinasabi na, happy people are grateful. Hindi po eh. Sinasabi na, masaya ka, kaya ka magpapasalamat. Hindi po. Dapat po, you are grateful, kaya ka masaya because natin magpapasalamat. Right, correct, right. Anong take mo dyan, Isa? Yun, tama ka, te. Kasi, you know, ako, I'm so thankful. Sige, pasalamat na rin ako dun sa, you know, itong nakaraang taon. It's been a difficult year for us, you know, pagkawala ng anak namin. But, you know, I see God's hand and how He has used circumstances in our life na para grabing lumawak po, ate. Sobrang lumawak ang opportunities and the doors are opening and it's amazing. Talagang hindi maarok ng aking isipan. And like you said, I mean, just DZAS for allowing us, kami mag-asawa, to be part of Family Matters. And then, you know, nung first time, a couple of years actually, when si Pastor Dan sat with Pastor James, my husband, and then sabi po ni Pastor James na if we will accept nga yung opportunity na binibigay sa amin, talagang we ask na kung pwedeng ma-share namin yung advocacy namin about adoption and foster care. So, which pinayagan po kami ng FEBC. And I thank God for that. And not just that, yes, te, kaya nga yung every first Tuesday of the month natin, yan ay naka-focus on adoption and foster care. So, and nagpapasalamat ako na pinayagan tayo ni Pastor Dan. And, you know, like I said, although the beginning of last year was difficult for us with the loss of our son, but yung story niya, mayate, ay na-share namin, and talagang just the opportunities that the Lord has allowed us to have. And I'm so thankful. I'm so humbled because sino ba naman tayo, te? Hindi naman tayo magaling, hindi naman tayo pero Panginoon ang magaling na siya ang gumagawa talaga ng paraan. And I thank God for that. Yun ang una kong pasalamat sa Kanya.
Amen. And ikaw, kaagapay, no? Kung ikaw ay nanonood sa amin ngayon, gusto kong magpadala ka, no? Magpadala ka sa amin ngayon ng mga bagay na gusto mong ipagpasalamat sa Panginoon sa taong 2021. Kasi ang susi, ito tatandaan niyo po, ang susi para ikaw ay magtagumpay sa susunod na taon ay hindi mo kakalimutang magpasalamat sa nangyari sa taong 2021. Kumbaga, naalala ko, when I started counting my blessings, my whole life turned around. Kumbaga, hindi mo bibilangin yung ano ba ang misery mo, ano ba ang worries mo, but start counting your blessings, di ba? Mas maganda po, siguro I want to encourage each one of you, if you want to have a better, much better 2022, no, or next year or new year, gumawa ka ng gratitude journal. No? Kumbaga, isulat mo ang lahat ng dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Bago ka man lang tumawid, kaya minarapat ko na ito yung topic, Isa, para bago man lang tayo tumawid, may guidelines na po yung mga nanonood sa atin, di ba? Ano yung mga dapat natin ipagpasalamat? Okay, number 1, nauna na kami ni Isa kanina, di ba? Pero pasakali pa lang yon kasi napakadami nating gustong ipagpasalamat. Number 1 is magpasalamat ka. Be thankful sa magagandang nangyari sa buhay mo. Be thankful sa lahat ng pangit na nangyari at hindi nangyari. Right. So, yes. Magtataka ka sa akin. Ma'am Avelyn, bakit ako magpapasalamat sa yung magandang nangyari, given na yon. Okay talaga mag-thank you ka. Pero, ma'am, magpapasalamat ako sa mga pangit na nangyari, masakit na nangyari. Yes. Kasi alam niyo po, dun po sa mga masasakit at mapapait na nangyari sa buhay mo, meron kang natutunan Doon sa mga mapapait na nangyari, nag-journey po ang Panginoon doon sa atin So meaning to say, it is not void, it is not irrelevant, it was not useless. Yung mangyari, paano naman ma'am yung hindi nangyari? Nako, paano ba yan? Dapat ito, niligawan ko, hindi ako sinagot, hindi naman nangyari. Diba? Pasalamat ka. Bakit? Maybe God is actually bringing you to a much better person. Or, naku, ma'am, kailangan pupunta ako dito sa lugar na to. I wanted to be in this place. Hindi nangyari. Malay mo, iniiwas ka ng Diyos sa kapahamakan, sa aksidente. You get what I mean? Right, yun po yung una nating pagpapasalamat. Di ba, Isa? Yes. I like what you said then. No? Kasi nga, yun nga many of us, it's easy to magpasalamat sa mga magaganda, pero yung mga negative, but there's this one verse, isa po siya sa mga favorites ko. It's in Corinthians chapter 1, 2 Corinthians chapter 1 verse 20, where it says na lahat ng blessings is yes and amen sa Panginoon. Na it means, and then another in Psalms na no good thing will He withhold from you. So meaning, kahit sa tingin natin pangit yon, sa mata ng Panginoon, hindi pangit yon kasi may purpose yon. So, nagiging maganda siya. So, hanapin natin yung maganda dun sa akala nating pangit na nangyari sa atin kasi kung tayo ay surrendered to God, there's no good thing will He withhold from us. So, even what we think is bad is actually good for us. Yan po. Amen. Naalala ko yung a verse sa Jeremiah 33 verse 11 Give thanks to the Lord. Diba? Give thanks to the Lord of hosts, for the Lord is what? Good. For His steadfast love endures forever. In Psalm 107 verse 29, I think to 32, napakaganda ng paalala doon. He caused the storm to be still. So ibig sabihin, bumagyo muna bago niya pinahinto. So that the waves of the sea were hushed. Kasi kinakailangan muna na may mangyaring yun para makita ang stillness di ba? Then they were glad because they were quiet. So ano ginawa? He guided them to their desired haven. Let them give thanks. Yun po doon pumasok yung verse let him give thanks to the Lord for His what? Loving kindness and for His wonders to the sons of men. Let them extol Him also in the congregation of people and praise
him at the seat of the elders. Mean to say, tama yung sinabi mo kanina di ba? Na yes, adaling magpasalamat sa magaganda, di ba? Pero paano yung pangit? Paano yung mga hindi nangyari? May dahilan siya. Pangalawang gusto kong sabihin dahil ilang minuto na lang tayo. Pangalawa, that's under letter N is magpasalamat tayo sa mga taong mabuti sa atin at hindi mabuti sa atin. Nako, ayan na naman. Magtataka na naman kayo. Miss Abby, yung mga mabubuti, okay yun Pwede akong, yes and amen. Thank you, Lord. Kasi mabuti sa akin si Isa. Paano yung mga taong hindi mabuti sa iyo? Bakit ko nasabi ito bago natin tanungin si Isa kung meron siyang dito? Kasi po, yung mga taong hindi mabubuti sa atin, ito po ay ginagamit para po tayo ay humaba ang ating pasensya. Remember one of the topics that I mentioned here in DZAS. Minsan gusto natin ng patience, right? We call, Lord, pasensya po, bigyan mo ako ng pasensya. Hello, when you ask for patience, be ready for people who are rude because your patience will be tested. Diba, Isa, dapat ka bang magpasalamat sa mga taong hindi mabuti sa'yo? Yes. Alam mo, kaya ako natatawa, naiiyak kasi mga kaagapay sa mga nanonood po, when, ang Wednesdays po natin, si Ate Avelyn po talaga ang nagpo-pray, naghahanda ng mga topics. Hindi po kami nagdi-discuss, kaming dalawa. Kung ito topic natin, hindi po. Siya po talaga ang nagli-lead po ng topics natin. But kaya ako natatawa kasi this is not a coincidence. Talagang, ang sovereignty ng Panginoon. A couple of weeks ago, Ate, I shared with a group of ladies from our church here in Mandaluyong, IBC Hulo. And this is exactly what we were talking about. Actually po, sobra Ate, point 1 and point 2. Kaya ako natatawa kasi mga ladies po natin from IBC Hulo, kung kayo ay nakikinig po ngayong umagang ito, it's not a coincidence. The Lord is just affirming kung ano po yung pinag-usapan natin. Kasi ang ang topic namin at that time was being thankful, no? And then yung point number 1 nga was thanking God for the good things and the bad things. And then actually point number 4 na namin yon was thanking God for the good people and even for the bad people. And yun yung struggle ng mga ladies namin nung question and answer portion na namin. Sabi nga nila, ang hirap naman kasi magpasalamat dun sa mga taong nagkukos ng hirap sa'yo. But dun po sa discussion namin, we talked about Joseph's brothers. Di po ba? Wow! Yun ang sasabihin ko ngayon! Grabe! Totoo. Nandito ako. Ang topic ko, ang verse ko is actually Genesis chapter 50. And I actually have that verse that God meant it for evil, but God meant, they meant it for evil rather, but God meant it for good. Grabe, ang bitin natin. So, magkakabit-bito ka ba tayo, te? Oo. Diba? So, inisa-isa nga namin yun. So, we start with the brothers of Joseph, diba? And then with Pharaoh and Moses. But the evilness of Pharaoh made Moses the great leader of Israel. And with Goliath, and then made David the great king of Israel also. And then yung last namin was with Judas betraying, but the betrayal of Judas led Christ to the cross in our salvation. So it's hard, but even people who mean evil to us, we have to thank God because it will lead us to doing yung will ng Panginoon sa buhay natin kung tayo magsusunod ng tama. Alam mo, tama-tama talaga. Kaya sabi ko, hindi ko kayang tapusin ito ng isang bagsakan kasi ang daming, dito pa lang malamang-malaman na di ba? If you notice, di ba, before Joseph got the palace, di ba, hindi naman, mayroon siyang dream, di ba? Mayroon siyang dream. Dapat anong kasunod ng dream? People will support the dream. Right? And then after the support, there will be what? There will be an opportunity, di ba? And after the opportunity, doon na po, tsaka natin makukuha palace. Pero hindi Meron siyang dream. Instead of support, ano nangyari? Betrayal.
Diba? Betrayal ng mga brothers. And instead of opportunity, ano nangyari? Slavery. But then, Joseph still got the palace. Kumbaga, ang point ko, kung hindi siya dumaan doon, actually, he's not gonna get the palace because komportable na siya eh. Coat of many colors. You know, the father loved him so much. And kumbaga sa bata, teka muna, hari ako dito, komportable ako dito. Pero, kung hindi nangyari sa kanya yon na ibinenta siya, hindi nangyari yon na itinapon siya, sa palagay mo, he will get into the palace. Right. So the rejection will be a redirection. So it's about time. If you want to look at 2022 to a much better year, diba Isa? Dapat magpasalamat tayo sa mga taong mabuti sa'yo at hindi mabuti sa'yo. Diba? Yeah, right. Tama po, ate. Yes. At isa pa, siguro, dun sa letter N, never forget to express gratitude or be thankful, diba? Yung isa pa is magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa at hindi ginawa. Ayan na naman kayo. Ayan na naman kayo. Ginawa, hindi ginawa. Oo. Kasi may mga bagay na ginawa ang Panginoon that we say, oh Lord, praise God. Pero may mga bagay na hindi niya pinahintulot na i-grant because ang prayer niya, ang kanyang will sa atin is no. Bakit? Right. Kapapahamak mo pag sinagot niya. Right. Ate, pwede ko lang din po ba mag-add on sa being thankful? If it's sure, okay with you. Naisip ko lang din kasi yung pinag-usapan din namin dun sa ladies fellowship namin. Big things and then small things. So madalas ang daling magpasalamat pag may bago kang cellphone, may madami kang pera, meron 13th month ka, may sasakyan ka. Oo, pero yung mga maliliit na things, it's easy na ang tingin natin ay because of sarili nating gawa, no? So pero huwag po nating kalimutan na even the little things, like for example, punta ka sa mall, parking lot, Lord, pahingin parking lot. At yun lang, yung mga maliliit na bagay na yun, wag po nating kakalimutan na pasalamatan din ng Panginoon po sa mga ganyan. Yun lang po, ate. Yes, and before I moved on to letter E ng new, no? Tama ka, Isa, there was a point in time that I wanted, di ba I told you that I wanted to buy shampoo lang? Shampoo lang. Di ba? I don't know if I shared that with you. Pagbaba ko, may package. Yung kaibigan ko from Canada, nagpadala. Parang, who would ever thought na alam niya na at that point in time, kailangan ko bumili ng shampoo. Maliit na bagay, pero nararamdaman mo ang kamay ng Diyos. Kaya nga, I wanna pound on letter N, never forget to give thanks. Diba? Colossians 4 verse 2, continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. So talagang patuloy po tayo magpasalamat sa Diyos. Okay, letter E. Letter E. Grabe, one episode lang talaga itong new natin. Ano? baka nga nepa lang Okay, letter E is ensure to remember. So sa Filipino, alalahanin mo, no? Ano yung aalalahanin ko? Kanina, magpasalamat ka. Kumbaga, yung gratitude heart, di ba? Pero ito, ensure to remember. Alalahanin mo ang mga tinuro sa'yo ng taong 2021. No? Malamang maraming tinuro sa'yo ang Diyos So, naalala ko nga, you couldn't erase the past. You couldn't even change it, but you can learn from it. Diba? Right. Hindi mo ma-erase ang past, hindi mo mababago ang nakalipas, pero pwede kang matuto dito. Kumbaga, ang kinabukasan or pagpunta natin doon sa 2022, the future belongs to those who learn from the past. Gusto mong magkaroon ng magandang 2022? Makinig ka muna sa amin, ha? The future belongs to those who learn from the past and what? Live brilliantly in the present moment. Yun po yun Yung bang, anong gagawin mo? Isulat mo ang mga natutunan mo sa taong ito. Diba? Ano yon? Sige, before I ask Isa to give the take here. Ano yung gusto kong matutunan ninyo? Una, yung mga mali,
Huwag mo nang ulitin. Yung mga tama, ulit-ulitin mo. At ano pa, mas pagandahin mo. Yun po, and siguro just to cap it very, very quickly because meron tayong buong session nito by January. What are the things that you learn? You learn what are the things you need to continue, you need to stop, and you need to start. Anong tip mo dyan, Isa? Sa letter E natin, ensure to remember. Wow. You know, I think napaka-importante po yung sinabi mo, Te, na yung mga hindi maganda, wag mo nang ulitin, right? And then yung maganda, ulit-ulitin mo. But also, kasi when you say ensure to remember, bigla ko lang naalala, how do you, kasi there was one time, we were having a discussion about that Tapos ang verse namin was, leaving the things behind and looking forward. Pero madami nagtatanong sa akin nung time na yon, yung mga ladies, maybe you can help me answer them. Kasi yun nga, how do you know what to leave and then what to carry with you? Kasi ang sinasabi nila, lalo na yung mga mga hurts, 'di ba? Yes. Okay, it's easy to say na leave them behind. Madaling sabihin, pero mahirap gawin, 'di ba? Sabi mo kasi kanina, dalhin natin yung mga magaganda, iwan natin yung mga hindi, pero hindi ganoon siya kadali So how do you do that? That's precisely the reason why I told you, you cannot erase the past. You cannot even change it, but you can learn from it. Kung pupunta po kayo sa aking fan page, no, Avelyn Garcia Facebook fan page, meron po akong episode, no, in one of my television shows. I mentioned there, leave or how to release the poison of the past. Alam niyo po, marami po tayong laso ng nakalipas. Ang problema po, pag binitbit po natin yung laso ng nakalipas, paano ka makaka-move on at magkaroon ng magandang 2022? So for example, alam mo that unforgiveness is a poison. It's like taking the poison and expecting that person to die. But actually, you are the one who's taking the poison and you will be the one who will be affected, right? So what's my point here? Tatawid ka ng 2022. Gusto mo ng mas maganda. You know what? Bitterness is a poison. So what am I trying to do? What am I trying to say? Ensure to remember. Alalahanin mo yung gaano katindi ang binibigay nitong bitterness na ito sa buhay mo. Okay. Meron tayong full episode niyan. Ako, hanapin natin dito sa 702. And wag mo na siyang dalhin for next year. Because when you bring it to next year, ano gagawin mo? Ihahawa mo pa yung mga ibang tao na nasa paligid mo. Kasi bitter people, di ba? Will actually affect. Kaya nga hurt people eh. Di ba? So if you continue to be hurt, you continue to hurt other people in the process. So, ensure to remember, yes, masakit yan. Hindi, easier said than done. Hindi mo talaga kaagad na, naku naman, Miss Avelyn, yes, maalala mo. Pero dapat wala nang epekto sa'yo. Maaalala mo, pero dapat may natutunan ka dun. Diba? Kung baga sa relasyon, I remember the boy, but I don't remember the feelings anymore. Oo nga. You're right. You're right. Kasi nga, ayun nga nagiging mali yung ating understanding na kapag sinabi nating kalimutan mo. Kasi nga, it's impossible naman talaga na talagang completely maalis sa mind mo, no? Pero hindi ko naisip yun nung sinabi mo na tandaan mo yung bad effects nun para wag mo nang bitbitin. Bitbitin yung burden of it, no? So, yeah, you're right. Tama po. Wow. So, yan nako, ilang minuto na lang tayo. So, i-recap ko lang yung sinabi natin. Ano yung sinabi natin? Isa, new pa lang tayo Ito ang ating topic is how to have a more successful, joyful, and significant new year for God's glory. No? So, number 1, diniscuss po namin. Ano yon, Isa? Number 1 sa letter N po is never forget to give thanks.
Yes, wag nating kakalimutan kasi yun ang importante, no? Sa dami na nangyari sa taong 2021 hindi naman maaari, hindi naman pwedeng hindi ka magpasalamat. Yung gratitude mo talagang kailangan mong i-express. Nabanggit natin kanina that grateful people are happy people, and the more great things, the more things you are grateful for, the happier you will be. Letter E, Isa, ano yung nabanggit natin sa letter E? Ang letter E po natin is ensure to remember. Yes. So kumbaga alalahanin mo yung mga tinuro sa'yo ng 2021. You couldn't erase the past. Hindi mo kayang burahin yon. You couldn't even change it. But you can learn from it. Diba? Nabangga ka. Wag ka na doon ulit dumaan. Diba? Nadapa ka. Tandaan mo na yon na alam mo na nadapa ka kasi gumamit ka ng ganitong klaseng sapatos. Diba? So, letter W naman ng new, watch, and believe. Wow. So, anong ibig ko sabihin nito? Minsan kasi, masyado tayong logic, no? Logic, pagdating ng bagong taon, ito listahan ko. Ito yung gusto kong gawin. Ito. Teka muna. Bakit hindi mo tignan ang kamay ng Diyos, ang kilos ng Diyos sa taong 2022 at maniwala ka? Maniwala ka na may magandang mangyayari sa buhay mo sa susunod na taon. Kumbaga, remember the power of hope, di ba? Hope for a better tomorrow lightens the burdens of today. Kumbaga, pagka meron kang pag-asa, nakikita mo, naniniwala ka na mas gaganda ang relasyon ninyong mag-asawa, gaganda ang kapirahan mo, gaganda ang spiritual life mo, you know what? It will lighten the burden of today because you are believing. Kumbaga, panoorin mo ang kamay ng Diyos at maniwala ka. What's your take about that, Lisa? You know, yung topic natin, siguro mga 2 months ago na ata yun, nung pinag-uusapan natin ate yung when you watch and believe, and because subok mo na, remember yung ano ba yung topic natin nun? Basta yung pinag-uusapan natin yung tested na kasi si God. Yes. So, diba? Tested na eh. So, why is He going to fail you now when He's never failed you before? I talk about it. Ang galing mo talaga, Isa. I mentioned about evidence of God's faithfulness. Right, yun. Right? Correct, yes. Kumbaga, may ebidensya ka na eh. Kumbaga, hintayin mo na lang. Panoorin mo yung kamay ng Diyos. Talagang He will not fail you. Why? Kasi you have tasted the goodness of God in the year 2021. So, if He can do it before, He'll do it again. Right. And like sabi nga natin the Lord, I mean, in so many verses, pero of course, isa sa ating pinaka-popular is from Jeremiah 29, diba? And na God has plans for you. God has wonderful plans for you. And even in John, sabi doon, the thief dumating siya to steal. Pero si Christ dumating siya to give us joy abundantly. Why? Tayo nga lang mga magulang eh. Sino ba naman ang magulang ang gusto maging miserable yung anak? Panginoon pa kaya? I mean, mga kaagapay, the Lord has wonderful plans if you will just believe na God can do great things for you. He can do great and mighty things. Sobra ang pwede niyang gawin. Magtitiwala lang po talaga tayo sa Kanya. Yes. And that's why I said watch and believe. Right. Kasi napaka-importante nun eh. If you want to have a more successful, joyful, significant New Year for God's glory. Kumbaga, when you say watch, inaabangan mo na Isa Kumbaga, inaabangan mo na bakit, alam ko hindi nagkulang ang Diyos. Maniniwala talaga ako. And I can see the hand of God. Diba? Kumbaga, that's the reason why si Peter, diba? Sinabi, maglakad ka, diba? Teka muna, di ba? Ang sinasabi lang, magtiwala ka. Maniwala ka na may magandang mangyayari sa'yo sa susunod na taon. And, kumbaga, start every day with new hope. Yung bagong pag-asa. Leave bad memories behind and have the faith
for a better tomorrow. So yun po pag ito po ang magiging pamantayan po natin para sa bagong taon, magbabago po Hindi yung pagising mo pa lang or salubong mo sa bagong taon, ang sasabihin mo, ay nako, eto na naman, di ba? Ay nako, umaga na naman, eto na naman ang kakainin ko. No, 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 no. Watch and believe that God has something so much better for you for 2022. Amen. You know, mga kagapay, ang prayer po namin, I know many of you, we only have a few more minutes, no? Madami po sa inyo, madaming pinagdaanan nitong nakaraang taon na how you wish na kung maibabalik lang ay iba ang takbo ng buhay. But you know, if you have given Christ your life, if you are fully surrendered to Him, accept that these things are part of God's plan for you. And but itong New Year na to is panibagong looking forward po tayo sa mga what God has for you. Yan po, ate. Yes. And lagi natin tatandaan, no, in relation to the new na topic natin, if anyone is in Christ, he is a new creation, di ba? The old is gone, the new has come. No? And hindi ko alam, marami po sa atin, anong ginagawa natin, talagang nilalakbay lang natin ang buhay natin ng mag-isa. Tatandaan mo, you cannot do things alone. You need the Lord. Right. Kailangan po natin ng Panginoon sa ating buhay Yun nga po ang dahilan, 'di ba, kung bakit may Pasko. 'Di ba? Last time na pag-usapan natin, you are not alone. So sana po itong pagpasok ng bagong taon, huwag nating kalimutan na si Kristo po ay kailangan natin sa pagpasok ng bagong taon. Hindi lang sa pagpasok, even now, 'di ba? So next week pagpapatuloy po natin yung year. No, so ngayon, so never forget to give thanks. Letter E is ensure to remember yung mga nabanggit natin kanina. And of course, ensure to remember the lessons that you've learned from the past or from 2021. And W, watch and believe. So we will have the continuation next week. So walang a-absent. All right. So thank you po mga kaagapay. We're gonna ask si Ate Avillian to pray for you. For some reason, Ate, I don't know why my heart is heavy right now. Kasi parang, not personally for myself, pero parang pakiramdam ko, madami po tayong mga nakikinig ngayon na talagang, yun nga, madaming pinagdaanan in the past. But you know, God has new and great things for you. So Ate, could you kindly please pray para sa mga kaagapay po natin? Lalo na yung madaming pinagdaanan na hindi maganda nitong nakaraan. Para looking forward po sila to ano yung meron ang Panginoon para sa kanila this coming year. Sige. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa itong 2021. Lord, our hearts are overflowing with gratefulness, Lord God, for the things, Lord God, that you have done in our lives, oh God. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa magagandang nangyari. Nagpapasalamat kami sa mga pangit na nangyari, sa mga hindi nangyari, sa mga taong mabuti sa amin, sa hindi mabuti, oh Diyos. Nagpapasalamat kami sa mga bagay na ginawa mo at maging hindi mo ginawa, because we know, oh God, that all things work together for good to those who love you and those who are called according to His purpose. Purposes and plans. And Panginoon, Lord, dalangin ko aming Ama na patuloy po namin isa puso ang aming natutunan ngayon na maalala namin aming Ama kung ano man ang itinuro ng 2021, ano man ang itinuro ng virus, ng COVID, oh God. Lord, na hindi po kami manatili doon sa pighati at sakit, Panginoon, na alam po maraming kaagapay ang nahihirapan, kundi makita namin ang ginawa, Panginoon, ang mga natutunan namin dito. And Lord, patuloy kaming magtiwala sa iyo, aming Ama, to watch, oh God, for your hand in our lives for 2022, and believe, Lord, that with you nothing, absolutely nothing is impossible. Ikaw, kaagapay, kung wala pa si Kristo sa iyong puso, inaanyayahan kita. Bakit hindi ka manalangin, sumabay sa amin sa maikling panalangin at mag-journey kasama si Jesus? Marami pong salamat. Panginoong Jesus, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Pwede kang sumunod. Patawarin niyo po ako, linisin niyo po ang aking puso, ang aking damdamin, aming Ama.
Panginoon, dalangin po namin ang iyong pagpapasalamat po ng puso namin na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, na buhay muli para sa amin. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. We pray for the Holy Spirit to continue, Lord God, to hover in our midst. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen and amen. Maraming po salamat mga kaagapay for joining us itong aming Wednesday, ang huling-huling Wednesday po ng 2021. Of course, thank you po sa ating mga faithful na mga kasama dyan sa One Corporate Center, kay Sir Aru, and of course sa ating ibang mga staff, kila Sir Wen, kila Sir Kyle, Nathaniel Peralta, Chris Rosete, of course kay Kuya Rafi Bardoquillo, Chris Molina, and yung mga sa ating Bukawi Transmitter site. Thank you po for your faithfulness sa Panginoon po for helping us sa ating broadcast. So ito po si Ate Isa Tika. At syempre, muli ako po si Abiling Garcia, inyong Wednesday. Wag absent next week. Ito po ang Family Matters. Ang kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you all po. Blessed New Year! Happy New Year, everyone! Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.